Naku po, ayan na naman yung alulong ng aso. Masamang pangitain yan eh. Ang ibig sabihin nun, merong mamamatay ulit. Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa alaga ni Aling Bebang? Yung baboy. Ano raw nangyari? Kinuha lang yung laman loob nun. Siguro, mamamatay tao yun o di kaya aswang. Kasi laman loob lang yung kinuha eh. Kaya tayo dapat, hindi tayo nagpapaabot ng gabi sa labas. Tama, hindi talaga dapat tayo nagpapaabot ng gabi. Madilim na. Bilisan na lang natin yung lakad natin. Tara, nakakatakot. Anong nangyari? Ano nangyari sa 5 manok ko? Bang seryo? Ano po nangyari dyan? Yung 5 manok ko yung tinira niya eh. Wala na yung mga laman loob. Naabutan niyo po ba kung sino yung gumawa niyan? Hindi ko alam kung sino yung gumagawa nito. Palaisipan pa rin sa amin dito. Nakakatakot dito sa lugar natin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. Kawawa naman yung 5 kong manok. Naalagaan ko pa naman itong mga to. Tama po. Dapat mag-iingat tayo. Nakaka-alarma na to. Sino kaya ang gumagawa niyan? Clara, nabalitaan mo ba yung nangyari doon kay Mang Seryo? Ano nangyari? Yung senaryo kagaya din nung kay Aling Bebang. Kaya lang, 5 manok naman yung tinira kay Mang Seryo. Ganun din. Laman loob lang din yung kinuha. Imposibleng mamamatay tao yun eh. Ano yun? Baka aswang yun. Kasi naman loob lang yung kinukuha eh, no? Kaya nga eh. Nakakatakot dito sa lugar natin. Paulit-ulit yung nangyayaring ganun. Yan na naman yung alulong ng aso. Kailangan na natin umuwi. Tara na, Clara. Clara? Clara? Teka. Kay Clara to, di ba? Suot-suot nyo to sa ulo ah. Pero bakit ang daming... Hi Maria, anong ginagawa mo dito? Gusto mo din ba makipaglaro sa mga laruan ko? Mga laman loob. Clara, ikaw ba yung aswang? Hindi ako aswang. Laruan ko lang yung mga yun. Sabi kasi nila pwede kong gawin laruan yun eh. Huwag kang matakot, Maria. Talaga ha? Pwede kong maging laruan yun ha? Oo naman, pwedeng-pwede, kaya kunin mo na. Talaga ha? Kukunin ko na ha? Sige, gawin mo laruan yan. Sige. Magiging masaya yung laruan ko! Laman loob! Anak! Nay! Ano po ginagawa niyo dito? Yung baon mo. Naiwan mo kasi yan eh. Hinabol kita. Nay, dapat hindi niyo na po ako hinabol. Iika-ika na nga po kayo. Kayo lang po yung mapapagod. Pero salamat pa din po, Nay. Pagpasensyahan mo na. Bakit, Ti Guzman? May problema ba? Wala, De La Cruz. O sige, Nay. Mag-iingat po kayo, ha. Salamat po ulit. Hi, classmate. Pasensya na, ha. Pilay kasi ako, eh. Uy! Andiyan pala si De La Cruz. Hindi pala ako pilay. Yung nanay pala ni De La Cruz yung pilay. O bakit? Totoo naman, De La Cruz, di ba? Pilay yung nanay mo. Kaya nga ayaw mong papasukin sa eskwela natin eh. Kasi kinakahiya mo. De Guzman, tumigil ka na. Hindi lang kasi ako yung nakakita eh. Marami sa atin sa mga classmate natin na nakakita na kinakahiya mo yung nanay mo, De La Cruz. Hindi yan totoo, De Guzman. Wala kayong alam sa pamilya namin. Kaya pwede ba tumigil ka na? Ayan, aalis siya. O di ba, malis? Eh ma'am,
Paano po makakapunta dito sa school yung nanay ni De La Cruz? Eh di ba po pilay yun? Mahihirapan po maglakad. Di ba De La Cruz? Ma'am, totoo naman po eh. Kahit pagbawalan niyo po ako, mahihirapan po talagang pumunta sa school yung nanay ni De La Cruz. Sabihin mo na kasi De La Cruz. Kayo bahala. Basta nagsasabi lang ako eh. Di ba? Salamat ma'am. Ingat po. Bye De La Cruz. Nay, pagbilan nga po ako ng isang stick niyan. Kumuha ka na lang dito. 10 piso ang isang stick ha. Ito po yung bayad ko po. Teka, kayo po yung nanay ni De La Cruz, di ba? Oo, nanay ako ni De La Cruz. Nagtitinda po kayo? Para meron kami pangkain sa bahay. Nay! Anak! De Guzman! Bakit ka nandito? Manlalait mga away ka na naman ba? Ha? Umalis ka na rito, De Guzman! Lubayan mo kami ng nanay ko! Nak, huwag ka na kayang tumuloy. Bakit naman, ma? Iba kasi yung nararamdaman ko ngayong araw eh. Parang isa sa mga pamilya natin may mangyayaring hindi maganda. Panaginip lang yun, ma. Walang katotohanan doon. At sabi-sabi naman dito, di ba, kapag kinuwento mo yung panaginip mo, hindi magkakatotoo yun. Hindi pa rin tayo nakakasiguro eh, anak eh. Anytime pwede may mangyari sa atin at hindi natin pwedeng pigilan yun. Kaya parang awa mo na, anak. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Hindi pwedeng hindi sumama ngayon, May. O, sige. Ikaw bahala, ah. Mag-iingat po ako, pangako po. At mag-a-update po ako sa inyo. Sige po, kunin ko na yung bag ko dito. Aalis ka na naman ba? Pupunta ako dun sa mga kaibigan ko ngayon. Makikita kami. Alam mo ba po, nagpakita sa akin ang nanay at tatay ko. Ang sabi nila ay kukunin at isasama na nila ako. La, matagal na po patay yung nanay at tatay ninyo. Ang sabi ay para makapagpahinga na ako ng matiwasay at maayos. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan, Lola. Magpahinga lang po kayo ng maayos dyan. Kumain po kayo ng maayos. Aalagaan po namin kayo. Lola, alis pa ako eh. Sasabihan ko na lang si Mama na silip-silipin ka dito, ha? Si Lola talaga. Tao po, Freya. Mabuti naman at dumating ka na. Hinanap ko pa kasi yung bahay ninyo dito eh. Akala ko madaling makita. Talagang nag-abala ka pa sa amin ha. Baka mamaya utang namin yan sa'yo ha. Ito ba? Umayos ka. Siyempre utang nyo to. Joke lang. Joke lang, Freya. Oh, tara na guys. Kompleto na tayo dito. As usual, groupie, selfie na naman. Okay. 1, 2, 3, smile! Isa pa, isa pa! 1, 2, 3, smile! O yan, a-upload ko to, abangan ninyo ha. Tara na, Freya! Uy, tara na! Kumain na tayo dito! Alam mo, Chris, hahaba pa buhay ng lola mo. Basta kumain na siya ng mga masustansyang pagkain. At dibangin nyo minsan para hindi na di-depress. Tsaka, huwag ka nagpapaniwala sa mga dating pamahiin. Matanda na yung mga ganong pamahiin. Hindi yun totoo. Teka, gabi na rin oh. Baka pagalitan pa tayo ng mga magulang natin, umuwi na tayo. Uy, ingat ha. Ingat kayo. Sige na, bye. Walang ulo si Chris dito? Chris! Hala! Napunto yung lalaki! Kawawa naman! Tara, tulungan natin! Kawawa! Good morning! Uy, Earl! Ang aga mo dyan, ha? Nauna mo ba akong pumasok dito sa office? Usually ako ang early bird dito, ha? Uy, Earl! Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa office namin? Alam ba ng guard to? Batang kali ka, no? Umamin ka na. Saglit, ate. Hindi po Batang Kali ang pangalan ko. Ako po si Renato. Wala akong pakialam kung anong man ang pangalan mo kung sino mang Poncio Pilato ka. Hindi ka aalis dito? First, isusumbong kita sa guard. Antayin mo. Guard! Saglit, ate! Guard! Uy!
Perfect. Hay ate, gusto mo magsuklay? Hoy! Kanina ka pa dyan? Naninilip ka, no? Renato? Tama, pangalan mo Renato, di ba? Hindi na kita sa guard isusumbong. Baka ipakukulong pa kita. Bastos kang bata ka. Anong ginagawa mo dito sa CR ng mga babae? Huwag kang tumawa-tawa dyan, ha? Walang nakakatawa. Lumabas ka nga dito sa office namin. Hindi ka ata pinalaki ng magulang mo ng maayos eh. Ay, naku. Salamat, ma'am, ha. Buti na pirmahan nyo na po. Matagal na namin gusto pa pirmahan sa'yo to eh. Ayun nga, mami. Sila, dapat ginawa nila before the deadline. Ngayon, nagmamadali sila. Ay, saglit lang, ma'am. May nakalimutan po pala kayong pirmahan dito. Nasaan na ba yung ballpen ko? Yung ballpen? Uy, nilapag ko lang dito yun ah. Nasaan yung ballpen ko? Nasaan ba yung ballpen? Alam ko na. Si Renato, yung pilyong bata. Renato! Kuya, nakita mo ba yung batang pilyo? Pangalan nun Renato, yung anak ng isa sa mga nagtatrabaho dito. Hindi ko maintindihan bakit ba nagdadala ng anak dito eh. Kuya, ikaw, nakita mo ba si Renato? Bakit ganyan reaksyon mo, kuya? Ha? Ma'am, si Renato po, anak po yun ng dating nagtatrabaho dito. Si Renato po, aksidente pong nahulog sa building dito sa office. Kaya po yung Renatong nakikita po ninyo ay matagal na pong patay. Pinaglalaroan po kayo ni Renato.